the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord sa sining buntag na ginhatag niya sa aton for the strength, the sound mind. Did God heal you? Did God protect you? Did God preserve you? Did God provide your needs? And also today, He will continue to do it. Praise the Lord. Shall we clap our hands to the Lord once again? So this morning, we will go to the Word of the Lord in Matthew chapter 14, verse 13 to 21. Book of Matthew chapter 14, verse 13 to 21. Says here, when Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart. And when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities. And Jesus went forth and saw a great multitude, and was moved with compassion toward them, and he healed their sick. And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals, or food. Verse 16, But Jesus said unto them, They need not depart, give ye them to eat. And they say unto him, We have here but 5 loaves and 2 fishes. So shall we say, 5 loaves and 2 fishes. Verse 18, he said, Bring them hither to me. And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the 5 loaves and 2 fishes, and looking up to heaven, he blessed and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude. And they did all eat, and were filled, and they took up of the fragments that remained 12 baskets full. And they that had eaten were about 5,000 men, beside women and children. Let's bow our heads. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Lord, this morning, O God, you have been so faithful, you have been so true to your words, Lord, that you never leave us nor forsake us, O God. Thank you for your protection, O God, that we have arrived, O Lord, in the church to worship you, to magnify your name, O God. And let your words this morning, O God, will open our understanding, our mind, O God, that we may be able, O Lord Jesus, to apply your words and to remember, O God, that you are our bread of life. You are the manna from heaven, Lord God, that we believe, Lord Jesus. And Lord, this morning, O God, open our eyes and our minds, Lord Jesus, sa mga pulong mo, Ginoo. Lord, dalayawon ka, kapag simbahon ka naman, pagdaigon ka namon. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Praise the Lord. Little is much. Ang gamay, dako na na. Anong ara sa aton nga gamay? Ara sa imo ha, nga gamay, ihatag sa Ginoo. Kay bless niya, kag i-multiply niya sa imo kinabuhi. Agod hindi ka lang masatisfy, but also those people around you. Well, you say, praise the Lord. Little is much. So this is the feeding of the 5,000. The one of the miracles of Jesus Christ that naa sa Matthew, Mark, Luke, and John. Aside sa resurrection sa Ginoo, mao ini ang miracle sa Ginoo nga gin-perform na the 4 gospel books na record. And it just means na very important ini na parable. Na dapat naton maintindihan because
na ang mga sitwasyon sa aton kabuhi na gamay lang ang ara sa imo, pero kung ihatag mo sa Ginoo, no, God will be able to multiply it. Na anong naa sa imo na isurrender mo sa Ginoo, God is able. Ingon pa kagina sang aton nga kanta that He is able. Na ano siya kahapon, mao siya karon na buntag. Gin-deliver niya ta kahapon, and He still can deliver us today. Praise the Lord. So si Matthew nag-record gid sang ining nga miracle, and it is not only an ordinary thing that happened, but it is a supernatural event. Nan gina-prepare sang Ginoo ang tagipusoon sa mga katawhan na mag-believe sila sa Ginoo. We believe that there are miracles na mao ang nagtulod or mao ang reason na ang tao nag-follow sa Ginoo. Will you say praise the Lord? And during sa earthly ministry sa aton nga Ginoo, dili lang siya nag-teach, but He performs many notable miracles. Kag ini nga time na hitabo ini after na si John the Baptist napatay na. Ginutdan siya or gin-cut off ang iyang ulo. And this time also, sometime nga ini is ang mga apostles gikan sa ilang journey nga sa pag-spread sang gospel or sa pag-spread sang pulong sang Dios. Kag sa pag-perform sa mga miracle, God has given them the authority to cast devils, to heal the sick. Every signs and miracles na nakita nila sa Ginoo, mao ang ila gin-perform. And we believe that they are tired, and Jesus Christ in His human nature, He grieved because what happened sa iyahang nga second cousin. Si John the Baptist is iyahang second cousin because Mary, his mother, and Elizabeth, the mother of John the Baptist, were cousins. Will you say praise the Lord? And ini nga time nag-separate ang Ginoo kag iyang mga apostles from the crowd. Ingon sang other gospels, just to rest, just to find time to rest, because sa ila ministry may ingon sa Biblia may mga time nga dili sila kakaon. Bangod sang kasakuon, bangod sang sitwasyon, ginadugok sila or the multitudes pressed them sa Ginoo, and also sa disciples, apostles sa Ginoo, and dili kung naa ng mga tao ang Ginoo dili prevent na ipakamayuhon sila. But sa ganon, ang tao nga nagapalapit sa Ginoo, Ginoo wala nagasikway. Ang Ginoo wala naga-forsake sa tao nga nagatuo sa iya, ka nagapalapit sa iya, bangod sa mga kinahanglanon. Mao na nakakita kinahanglanon today, maybe dili ko kahibawulo or iban ang aton nga brothers and sisters dili kahibawo, pero ang Ginoo nakahibalo. Kung ano ang imo kinahanglanon sini nga buntag. And mauman sa natabo sini nga time nga gusto sa Ginoo mag-isahanon, pero sa nakita niya multitude nga nagapalapit sa iya, ano ingon sa Biblia? He was moved with compassion. The God that we serve is a compassionate God. Kung naa mga tingog naghambal si mo nga wala naman nagahigugma si mo,
Dili pag pamati, dili pag dili magpaminaw. Kundi ma-remind ka sa pulong sa Diyos that He will never leave you nor forsake you. He is a compassionate God. Ingon pa gani isang John 3:16, for He so loved us that He even gave Himself for us. So siningang time sa nakita niya mga tao na nagadugok sila, ang sitwasyon sang tao sang time sa Ginoo, we know na dili maayo. Daghan mga aroon, daghan mga masakiton, daghan mga demon possessed. It speaks sa spiritual na sitwasyon sang Israel is dili maayo. Mao na ingon sang Book of Mark, I think, or Book of Luke, that they are like sheep without a shepherd. Will you say praise the Lord? People are hoping na masatisfy ang ilaha dili lang physical nga kinahanglanon but also spiritual nga kinahanglanon. Don't you know that God is able not only to supply your spiritual needs but also your physical needs? Will you say praise the Lord? Biska ng Ginoo kapoy, biska ng Ginoo nagagrave sa nahitabo, ang mga apostles were also tired, but makita naton that still the compassionate Savior provide the things that the people at that time came for Him. Will you say praise the Lord? Jesus cared for us, and we know that wala ang Ginoo nagasikway sa bisan isa sa aton nga nagapalapit sa iya, mga igsoon nga may kinahanglanon kita with their physical needs or spiritual needs. Mauna ang ministry sa Ginoo to supply our needs. Dili ang aton wants but the basic needs of His people. Ingon niya gani, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kung aton earthly nga father and mother nagasupply sa aton needs, how much more ang aton Amay sa langit? Kung kahibalo kita mag-supply sa needs sa aton mga kabataan, how much more ang Ginoo? Mauna magpadako sa aton mga kabataan, we need to seek the mind of God. I know na dili basta-basta, dili hapos, lisod magpadako sa mga kabataan. Mauna kinahanglan naton ang Ginoo, ang pulong sang Dios sa pagpadako sa ila. So makita sa Ginoo mga kauturan ang katawhan sa Israel scattering just like a sheep without a shepherd. That's why He showed His compassion on them. Butang na dili mapakita sang religious leaders sang sadto nga time sang Ginoo, pero ang Ginoo ginpakita niya kung paano mag-care sa mga tao. Mao na kung dili ka kay bawo magpabutsyag sang imo care sa iban nga tawo, just learn the life of our Lord Jesus Christ. That is the classic example kung paano kita mag-care sa tao. Bisan kapila magsayop ang tao sa imo, ano ingon sang Ginoo? Patawara. Ang paghangop ni Paul makapito lang ka beses, pero ingon sang Ginoo 70 times 7. Mauna ang Ginoo naton. Kag mauma na kita nga iya mga kanakan dapat. Dugamay lang gimenaw. Amen. Ang Ginoo ang aton nga pattern, ang Ginoo ang aton nga ang atuha nga model kung paano kita magkinabuhi sa sining kalibutan. Kung paano kita mag-perform sang ginapaobra sang Ginoo sa aton, ang ginapabuhat sang Ginoo sa aton.
nabuhato naton ang mga butang nga ginapaobra niya nga may kompasyon. Dili lang napilitan kita kasubong sa Ginoo na nagabuhat siya sa mga butang, nagaperform siya sa mga miracles, nagatudlo siya sa mga tao, dili lang na bangod obligasyon niya o responsibilidad niya, but because He loves people. Maunang aton nga, number one, nga motivation because we love souls. Na makita natin sila na dili kliyente sa negosyo o kliyente business partner, but makita natin sila na mga kalag that needs to be saved. Mauna ang Ginoo naton mga igsoon that He sees everyone with compassion. Oh, how we hope and pray na mauna ang permi sa aton, paminsaron ang mauna sa aton, at tagipusoon na every time na ang mga circumstansya na ang mga testing nga nagakahitabo sa aton kinabuhi, hinumdumo naton, God always cares. He sees the circumstances, the end of a circumstance, even from the beginning. Wala ka pa makakari sa sitwasyon nga imo pagagyan, ato nang Ginoo. Naa na siya may ginapreparar. All we have to do is to trust Him, trust His process, and to have confidence in His words. The confidence mga igsoon na dapat sa aton nga dili man mao ang nagakitabo sa imo ginapangamuyo. Gapangamuyo ka nga, Lord, heal me, but naglala pa gid. Lord, provide, but wala gid. Pero sa gihapon, ingon mo sa imo kagalingon, still I will trust you, Lord. Daghan na inaplayan na obra, pero wala pa gid, but still I will trust you, Lord. Naagin kuha sa aton kinabuhi nga pinalangga naton, but still I trust you, Lord, because I know the fact that Jesus loves me and He knows what's best sa ako. Kay balo siya mga igsuon kung anong the best para sa aton. Anong the best sa imo brother? Anong the best sa imo sister? Mauna ang success ni sister, ang success ni brother, nagakalipay kita. Kung si sister nagakasubo man kita, si brother nagakasubo man kita. Will you say praise the Lord? That's how we show our compassion on them. Because God also sees each and every one of us with compassion. And ingon sa Biblia, mga igsoon, sa verse 16, but Jesus said unto them, no? Na daghan ang mga tawo, kag ingon sang iya nga mga sumulunod sa iya mga disciples, Lord, gabi na, papulian na sila. Good or palakto na sila, or let them go sa mga nearby na villages in order for them to eat, or the word na ginuse sa Matthew is victuals, their necessities. But ingon sa Ginoo, no, they need not depart, but give ye them to eat. And they say unto him, we have here but 5 loaves and 2 fishes. Pero ingon sa Book of John, na-specify kung asagikan ang 5 loaves and 2 fishes. And na-specify na barley ang bread. They live with bread. Ang barley is, sa ilang time, very basic, very ang klase sang bread is very para lang sa mga pigado. Ina ang klase sang bread, very simple. Not only very simple, very ordinary, but 5 lang.
Only 5 loaves of bread and ingon sa Biblia and 2 fishes. Wala ta kay bawo kung ano ni siya, lapu-lapu ni o kung bulad. Pero posible ang pares sang ordinary na bread is just an ordinary fish also. And what's important is dili ang kadamuon sang bread or isda, but what's important is they know where to put it that time. Kung asa nila ibutang nga kamot, ina nga ordinaryo nga mga butang. Mauna sa aton kinabuhi, we are just an ordinary people. Pero ang mga ordinaryo nga mga tao kung magpagamit sa Ginoo, dako ang mabuhat sa ginharian sang Dios. Bangod ang Ginoo ay nagatulok sa aton abilidad, wala siya nagatulok sa aton nga talento, sa aton ihibalo, but ang Ginoo nagatulok sa aton nga tagipusoon. If we have a heart that surrenders, even though you know na ordinaryo lang ni maulan ning akon mabuhat sa Ginoo, pero ihatag ko ni sa Ginoo. Will you say praise the Lord? Ano ingon sa Ginoo? Give them something to eat. Ingon niya sa iya mga disciples. And the person nga nag-ingon sa Ginoo, Lord, may ari diri bata. Mao si Andrew. Same Andrew nga nag-ingon sa Ginoo nga si Peter. Same Andrew nga nag-invite kay Peter na kadto ta sa Misaya. Kadto sa tawo nga ingon nga mauning siguro ang ingon sang Old Testament nga aton nga Misaya, aton nga deliverer. Mauna aton man kinabuhi. Nakita ang gigamiton sa Ginoo agod magdala sa mga tawo nga waay kay babo sa Ginoo. Kita magadala sa tawo nga ordinaryo lang ang mga tao, pero kung ipagamit nilang ila kinabuhi, kasubungan naton, nga napagamit sa Ginoo nga aton kinabuhi, anuman ka ordinaryo sang aton nga background, pero ang Ginoo may buhaton. Nga makahambal ang tawo, nga makaingon ang tawo nga dili ni sakon kundi bangod ni sa Ginoo. Mao na ang ordinaryo nga butang kung ipagamit naton sa Ginoo, ibutang naton sa kamot sang Ginoo, miracles, signs, and supernatural things will happen. Will you say praise the Lord? Ang importante lang, dili kita mag-focus kung anong wala sa aton, kundi mag-focus kita kung anong may ara lang sa aton. What little we have, we know that God is able to multiply it. Na dili lang ako mabless, kundi ang iba pa mga tao. Will you say praise the Lord? Maunang Ginoo, nag-focus siya kung anong may ara sa aton. I-ask siya is indili ang wala sa imo, kundi kung anong ara sa imo. Mauna ang tulok sang Ginoo, mauna ang gina-require sang Ginoo. Kagdra mag-start ang moving sa Ginoo sa aton kinabuhi, sa mga ordinaryo na butang sa aton kinabuhi. Will you say praise the Lord? Because God is a God that is master of making ordinary things into extraordinary things. Ordinary people into peculiar people. Ordinary group of people into a holy nation. Will you say praise the Lord? Mauna mga kauturan or mga igsoon ang Diyos nga aton ginalagad. Nagasugod, nagastart siya sa aton kinabuhi kung anong mahatag ta siya. Dili ang absent sa aton, although very little lang na ang ma-offer naton sa Ginoo nga talent, nga time, but it is sufficient in the hand of God. Nga may pagabuhaton siya ng mga butang
nga dili ka mag-expect, kag dili mo na understand, kag dili mo na identify na mahitabo sa imo nga kinabuhi. Muna pasalamat sa Ginoo nga nadakpan niya ang aton kinabuhi. Nga sang una, grabing aton palayo sa Ginoo, pero karon ginbag-o sa Ginoo ang aton nga kinabuhi. Because little is much in the hands of our Master. Remember, little is much in the hands of our Master. Even that little faith na naa sa aton, dili na excuse na wala pagabuhaton ng Ginoo sa aton kinabuhi. Will you say praise the Lord? That's why, kung na-realize mo, Lord, this is just a little faith, but ingon niya, if you have a faith like as of a mustard seed, you can say unto the mountain, be moved and go to the sea. Mauna ang mabuhat sang little sa aton nga kinabuhi. Impossible things happen in just a little. Kasubong sa kinabuhi ni Moses, na siya stuff, very simple lang. Pero gingamit sa Ginoo to part the Red Sea. Will you say praise the Lord? Si David na simple lang sling, tirador, Indian target, pero gingamit niya to slay the giant. Same also sa mga disciples na sila 5 loaves of bread and 2 fishes, but God used it to feed the 5,000. Muna pa mangkutanon nato na aton kaugalingon, anong maaara sa akon, anong ara sa akon na gamay nga pwede ko mapagamit sa Ginoo. Ang bata mo nga dili man top notcher sa school, sige lang gamita. Ipahatag sa Ginoo. Kaya nga ang Ginoo may pagabuhaton. Ingon pa sang una sa mga all nga pastor, ingon nila, bright ka, madoktor ka. Ikaw bata ko ni, ma-attorney ni. Ikaw dili ka top notcher sa eskwelahan, ma-pastor ka lang. Pero dra ipakita sa Ginoo, although gamay lang na ang iya hibalo, ang Ginoo may pagabuhaton agod madalang kalag sang tawo. Will you say praise the Lord? Because God can use a little to become much. Greater than you will expect. Ingon pa sa Biblia, God is able to do exceedingly above all what we could ever ask or think. That's why dili ka mag-ingon nga, Lord, maulan ning ma-offering ko, pero kung gikan na sa imo tagipusoon ng Ginoo, maga-bless mo. Because it's the principle that God has written in the Word that we will test Him. Kung anong gamay sa imo, ihatag sa Ginoo. Because dili ang amount ang ginatulok sa Ginoo, ang ginatulok sa Ginoo is ang imo nga surrendered na tagipusoon. That's why we should offer what's little, even how much little it is. If we will give it to the Lord will multiply it. And make it big, mga igsoon, na dili ka mag-expect na mauna ang buhaton sa Ginoo. Kaya magadayaw ka sa Ginoo, Lord, thank you for making me and allowing me to see greater things from these little things that I have surrendered to you. Will you say, praise the Lord? Even sa aton mga kabataan, you're never too young na gamiton sa Ginoo. Just like the kid na naa sa iyang 5 loaves of bread and 2 fishes, sa iya gikan. Just a little boy, but sa iya ginkuha ang source ang tinapay. Ngigin padamo sang
Ginoo. Mao na sa mga ginikanan natagi bisan gamay lang nga offering mga bata. To, day. Offering gini ha. Mauning offering mo sa Sunday. Yatag. Agud magtubo sa iya, tagipusoon ang paghatag. Even though much little it is, just like a kid, wala nagakahuya or hindi nahiya ang bata na magbutang biskan piso lang na, excited pa na. Mauna dapat ang aton na attitude. Bisan gamay lang pero excited ka because for you, it is all that you have. Will you say, praise the Lord? Kung naano ang little sa imo, ko ang Ginoo ma-bless sina nga little, it will be too much. Will you say, praise the Lord? Ingon sa Biblia sa verse 19, and he commanded the multitude to sit down on the grass and took the 5 loaves and 2 fishes and looking up to heaven, he blessed and brake and gave the loaves to his disciples and the disciples to the multitude. Ingon sa Ginoo, pakana sila, maugi na natabo. Ang mga disciples gidman ang naghatag sa mga tinapay, sa mga pagkaon, sa mga tawo nga ginpapungko sa tubangan sang Ginoo. Will you say praise the Lord? Mauna sa aton kinabuhi, miracles happens because God has blessed the little things that we have surrendered before Him. And we give thanks to God. Lord, this is little, but thank you for allowing me to use it, Lord. Here it is. We know that whatever we put in the hands of God, God will multiply and bless it. Kung sa aton lang, dili ta mapadamo. Ingon gani sang Ginoo, sino bala maka-increase sa iyang height? Sino bala makapaputi sang iyang buhok? Wala kita sang ikasarang. Mao na nagasali kita sa Ginoo sa tanan nga butang sa aton kinabuhi nga siya lang ang may ikasarang. Even mga simpleng nga butang isalig naton sa Ginoo. Dili sa aton nga makaya kundi isalig naton sa Ginoo, and that's the time, that's the way God will bless us if we put our trust, everything, even a little, sa iya. Will you say, praise the Lord? Even the talent, how small it is, just surrender to Jesus and it will become useful in His kingdom. Because God's blessing only follows sa naga-trust kag naga-tuo sa iya. Will you say, praise the Lord? And each and every one of us, we depend sa blessing sa aton nga Ginoo. Dili sa aton ikasarang kundi sa aton nga Ginoo. Just like a seed na gamay lang, pero kung itanom mo and allow God to perform sang iya nga power, ang ina nga gamay nga seed nagagrow. Dili lang siya nagagrow but nagabear fruit, and it multiplies from one seed, daghan ang mabless. Because of just a little seed. Will you say, praise the Lord? That's why sa aton man nga time, biskan just a little time, just give it to the Lord. Sa aton finances, a little, just give it to the Lord. Nga hagikan ka pa sa trabaho, wala ka patulog, but you give it to the Lord. Ma-practice ka pa, matinlo ka pa sa church, ma-evangelize ka pa. Although it's just a little, but God sees everything na gina-sacrifice naton para sa iya. Will you say, praise the Lord? Just a little portion,
Pero ang Ginoo may buhaton nga dako. Bisan gamay lang ang CR nga nilimpyohan mo, pero makasulod ang bisita. Wow! Limpyo man ang CR. Simple lang pero limpyo. Hamot pa. See, it's just only a simple job because you do it for the Lord. Daghan na ma-bless. Daghan na makatalupangod sa Ginoo na bangod sa Ginoo na buhat ining mga butang. Biskan little things, if you obey with all of your heart, God will bless it. Will you say amen? Ingon sa verse 20, and they did all eat and were filled, and they took up of the fragments that remained 12 baskets full. Pila pang sobra? 12 baskets full. Ingon ni Philip before, even 8 months salary dili makapa-satisfy sa ilaha. Sa kadaghan sa mga tao dili masatisfy ba si dili lang kutob sa puwak ang pagkaon, dili sila masatisfy, pero for just 5 loaves of bread and 2 fishes ginhatag nila sa Ginoo, ginbless sa Ginoo na 12 baskets full of fragments. Everyone ate until they are satisfied. Mao na sa aton kinabuhi. Jesus Christ did not only provide a little sa mga butang nga gin-sacrifice naton para sa iya, but God provided abundantly. Will you say praise the Lord? Biskan sa aton kaluwasan, sa aton salvation, nagtuo kita sa Ginoo, nagtuman kita sang Acts 2:38, pero ano ginhatag sang Ginoo sa ato? Ha? Kaluwasan, kabuhi nga waay katapusan. So great that dili naton mapalit sa manggad sining kalibutan. Because we know the fact that God's resources never runs out. Wala nagakawad-an ang Ginoo. Dili naton ma-outgive ang Ginoo. Maunang tandaan natin, even just a little, you cannot underestimate the power of God. Nga even little lang na, pero kung ibutang natin sa kamot sa Ginoo, God will multiply it abundantly. He will provide your needs. He will heal you nga dili mabuhat sa ospital or sinuman nga doktor. He will provide you nga dili mabuhat sa sinuman nga kompanya or sinuman nga tawo. He will protect you nga dili mabuhat sa sinuman nga security agency. He will preserve you na or He will insure you na dili mabuhat sa biskan anuman nga insurance company. Mo na ingon naton sa aton kagalingon, God is more than enough. What little you have is much in the hands of our God. God's provision is greater than our limitation. Kag kung makita mong limitation mo, kag isurrender mo sa Ginoo, our God is unlimited. He will provide everything that we need according to His grace in Christ Jesus. The 12 baskets remind us na dili ang Ginoo magahatag lang sang enough, but God will give more than enough. Kidri makita man naton nga Ginoo dili ganahan sa ginatawag nga waste. Wala waste sa tubangan sa Ginoo. Everything nga biskan ano na siya kagamay,
pwede magamit sa Ginoo. Dili waste ina sa tubangan sa Ginoo. Mao nang karakter man sa mga Pinoy, no? Mabakal ka ice cream. Dili mo paghihaboy kay nga di pa ni waste. Pwede pa ni mo butangan sang isda. Ngabi sang bata ice cream. Pag-abri isda gali. Sobra pa da ka resourceful ang Ginoo. Pwede niyang gumagamit biskan ano kagamay nga butang kag buhato niya dako nga butang. Agud mapakita sang Ginoo kung ano siya kagamhanan sa aton kabuhi. Agud ang Ginoo ang mahimaya, hindi ang taho. Agud ang Dios ang pagadaygon, dili ang tawo. Bangod para ang Dios ang pagatibungon o pagkataason, dili ang tawo. That's why even sa ano nga angle sa aton kinabuhi, sa obra man, sa eskwela man, sa mga kabataan, sa pamilya man, even though it is just a little, just surrender it to the hand of God. Even finances man, or relationship man, ano ka kalisod sa sitwasyon nga naa sa imo kinabuhi, mga challenges, mga trials. But if you surrender it to God, expect that God will do something nga dili mo ma-expect na mahitabo sa imo kinabuhi. Pero bangod gin-surrender mo sa Ginoo, ano man kagamay nga butang, ano man problema kagamay or kadako, ang Ginoo may pagabuhaton gid. That's why we need to trust God in every angles of our life. That's why we pray, we seek His mind, we study His word, we seek His will, and we do sa sining mga butang, sining mga principles, sining mga discipline. It is because we want God to move in our life. Not because nga sa aton kinaalam, not because sa aton kusog, not because sa aton ihibalo, kundi bangod sa Ginoo. Well, you say, praise the Lord. Ano man ka imposible ang sitwasyon sa aton kinabuhi, just like sa time sa Ginoo, more than 5,000. Ang record is 5,000 men lang. Wala palabot ang babayi kag mga kabataan. Some scholars says it could be more than 20,000. Pero imagine, no? For just 5 loaves of bread and 2 fishes. Anong naa sa aton kinabuhi na gamay nga wala mo pa masurrender sa Ginoo? Maybe just a little sin. Maybe just a little talent. Just lay it before the hand of God. And God will do something sa imo kinabuhi. Praise the Lord. Ang limitation sa iya mga disciples, ano ba nila? What is this for such a many? Pero ang Ginoo, nakita niya ang mga possibility nga mahitabo kung ang tao masurrender lang sa iya. Kisa makita nato ng sitwasyon lang, pero kung tanawon naton sa pulong sa Diyos, just surrender to God, and God will be the standard. Ingon nga ni isang pulong sa Diyos, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will make up the standard. Ang standard sa aton kinabuhi, dili ang sitwasyon nga nagakitabo, dili ang kalibutan, kundi kung anong ingon sa pulong sa Diyos. Kung ingon niya, He will provide, then see that He will provide. Kung ingon niya nga, He will heal you, wait and see that God will heal you. Kung ingon sa pulong sa Diyos, He will protect you, just trust Him and see the protection of God will come in the time that you need it the most.
Tandaan naton mga igsoon, ang Ginoo dili advance, dili late sa pag-provide sa aton kinahanglanon. Dili naton ang Ginoo mahamba, Lord karon na. Or Lord within 2 hours or within a minute magakaring imo bulig. No, dili naton ma-contain ang Ginoo sa amo sina. Dili naton ma-contain ang Ginoo sa aton lang expectation. Because God will work above and more or outside your expectation. Mauna ma-wonder ka, wow. Lahi gid ang Ginoo kung siya ang magabuhat. Kung ang tao lang, wala gid ikasarang. Pero kung ang Ginoo na magabuhat, wow. Do ano kanindot sa mga butang nga makita mo kung ang Ginoo i-allow mo may pagabuhaton siya sa imo kinabuhi because you surrender even a little thing. Because little is much in the hand of God. Will you say praise the Lord? Sa times, a large crowd, a little food, but because God work sa mga gamay nga butang, the large crowd were fed just from a little food. Will you say praise the Lord? Even just sometimes sa paghulat naton sang sabat sa aton pangamuyo kisa dili na kita kahulat, kita na ma-action, pero we never know na nagapadulong ang sabat sa Ginoo pero bangod wala kita kahulat, na disgrasya kita. Imbes na masolusyonan ang sitwasyon, masolusyonan ang problema sa aton kinabuhi, nagkinagumon niya. Nagdako pagid. Pero kung makahulat lang kita sa sabat sa Ginoo sa aton kinabuhi, wow. We could see na lahi gid ko ang Ginoo ang mga buhat. Mauna kung i-allow lang naton ang Ginoo nga maga-move sa aton kinabuhi. Gaan naton ang Ginoo opportunity sa aton kinabuhi bisan gamay lang, we will see miracles, signs and wonders nga mahitabo sa aton kinabuhi. Biskan sa simple lang sa bata, ano gusto mo nga pagkaon? Pangamuyo sa Ginoo. Tuluan mong bata na magatubo sa iya, tagipuso no, biskan ano gali ang Ginoo magasabat Ginoo. Will you say praise the Lord? Because whatever you need, in every need of the people, God saw an opportunity na may pagkabuhaton siya nga miracle sa atoha. And more often, ang mga problema sa aton kinabuhi, maunang platform sa Ginoo nga maka-perform sa miracles. Sa mga trahedya sa aton kinabuhi, dra mo makita, wow, gamhanan gid ang Dios nga akon ginaalagad. Sa mga testing, sa mga circumstansya nga dili kaganahan nga pagatubangon pero ang Ginoo may pagabuhaton nga makita mo gid, wow, salamat Ginoo kay nag-agi ko sa sini nga mga sitwasyon sa akon kinabuhi kay nakilala ko pagid kung ano ang imo mabuhat sa akon kinabuhi. Dili lang mao sini kundi makita mo God performs more than what you have expected Him to perform. Muna dili kita magalikaw sa mga problema kundi atubangon naton kaupod naton ang Ginoo. Dili naton papalagyuhan ang mga problema or mga sitwasyon kundi atubangon naton kaupod ang Ginoo kay nga makita naton kung ano kagamahanan siya sa aton kabuhi. Bangot ingon niya, He will never leave us nor forsake us. Kag pamatud-an gid na sang Ginoo sa aton kinabuhi. Just believe God and trust Him nga siya may pagabuhaton. Imposible man sa imo paminsaron,
Well, God is a God of impossibilities. He can do all things. Whatever pleases Him, He can do all things. Dili mo maintindihan, mauna ang Diyos maga-perform sa mga butang sa aton kinabuhi. Dili mo git kasagdan often mo always dili mo gid maintindihan ang nagakahitabo sa aton kinabuhi. Mauna dili ang fear, dili ang anxiety ang mo maga-dominate sa aton kinabuhi kundi salig kita sa Ginoo. Trust Him. Even just a little, it is too much if given in the hands of the Lord. So this feeding of the 5,000 teaches us na ng Ginoo, doon no siya ka-compassionate nga ma-perform siya sa miracle sa aton kinabuhi. If we will only let God to move even sa mga little things nga available sa aton kinabuhi nga gin-provide niya, just surrender it to God. Just like Abraham, gaan siya promisa sa Ginoo that he will be a father of all nations, but God gave him just one son. Si Isaac pa. Pero wala siya, dili ina nagpugong sa iya, naghindir siya nga ihatag niyang kaisa-isa niya nga anak. Because he knows that God has already made a promise. Maunang Ginoo sa aton kinabuhi is a paradox sa aton kinabuhi. Nga, Lord, yung promisa mo amaong sini, nga akwaon mo ni. Pero dra mo makita nga mas dako pagid ang pag-perform sa Ginoo sa imo kinabuhi. Just like kay Abraham. God made a promise, He will do it. Maulang na ang tandaan naton. Kung anong impromisa sa Ginoo, tindugan ta na. Nga, He will perform His promise. There's one thing na dili mabuhat sa Ginoo. Although all things God can make, but there is one thing that He cannot do. He cannot lie. Dili siya magalay sa mga promisa niya. Kung anong impromisa niya sa aton kabuhi, He will perform it. Dili man sometimes suno sa aton gina-expect nga mahitabo o how it will happen. No? Ara na sa Ginoo. It is according to His will. Even pa sa expectation na sa una sa mga audio kung paano sila luwason sa Ginoo, grabe ila expectation. Nga Misaya magagikan sa linya ni David nga pagabataon sa Bethlehem, nga manggaranon, known na person, known na via family, pero dili mauna ang ginbuhat sa Ginoo. Dira mo gid makita nga tuman kalayo ang paminsaron sa Ginoo sa aton paminsaron. Ang palaagyan sa Ginoo tama kalayo sa aton nga palaagyan. Mauna maga-perform ang Ginoo. He will bless the things na ginsurrender naton sa iya. And He will provide sa mga butang nga kinahanglan naton. Whether it be spiritual or physical needs, God will provide. Dili lang ini nga miracle nakafocus sa pag-multiply sa Ginoo sa bread, but it reveals how compassionate our God is. He is so compassionate to us that He is willing to provide everything that we need. Remember, God did not only feed them with bread, but they healed them prior to the miracle. He healed all their sickness, their diseases. Wow. Maunang mabuhat sa aton Ginoo. Gamay nga sakit, dako nga sakit, nakita na sa Ginoo. Sobra pa sa makita sang
X-ray, sobra pa sa makita sa mga scanner, sa mga hospital, makita na sa Ginoo kung ano na mga problema sa aton kinabuhi. Sa aton lawas, makita niya kung ano mga problema. He can pinpoint in spot kung asa ang problema sa aton nga lawas. And if we only put our trust in the Lord, wow, how great things He will do sa aton kinabuhi. Because whatever we put in the hands of God, expect unlimited things to happen. Because we serve a God that is unlimited. That's why this morning, as we all stand, Jesus Christ, our Savior, is asking us the same question. What little things do you have right now na pwede magamit sa Ginoo? Dili lang sa imo kinabuhi, but also to bless other people from those things. Perhaps limitado ang aton nga resources. Even ang aton nga kusog, no mauna lang ni. Even ang aton nga experience, wala kita sa daghan gid nga madlag ko nga experience or mga opportunity nga makita naton sa aton kinabuhi nga do wala gid or gagmay lang. Just bring them to the hands of God. Bring them to the hands of our loving Savior, our compassionate God, who is more than willing na mag-provide sa aton need sa sining kabuntagon. Karon mga kauturan ng Ginoo will do something if we will only surrender sa mga butang sa iya. Dili kita mag-focus sa wala sa aton, but focus kita, Lord, inibala, Lord, ang butang ni gamay lang. But I believe, Lord, nga kung ibutang ko ni sa imong mga kamot, you will make little things as great that is more than sa akon nga ma-imagine. Even our future, siguro, maybe, most of us, dili kita sa sure kung anong aton futuro, but put it in the hands of the Lord. Surrender it to Him. Little talent, even your family, ministry, just put it in the hands of God, because He can do far more than what you could ever imagine. Come to Jesus today and place everything, even anong little sa imo, just everything. And God will perform exceedingly, abundantly, and above what you could ever ask or think. Just worship Him.